Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pagpalang umaga po naman, Minsan po ba kayo ay nadidismaya sa mga kasama po ninyo? Lalo po sa mga kasama natin dito sa simbahan. Maraming beses po siguro o minsan talagang pinagtsatsagaan po natin ang isa't isa. Pero malaman po sana natin na ang Diyos hindi pinapabayaan ang kanyang kawan. Lagi po siyang nagpapadala ng mga instrumento para patuloy na maging maayos ang kanyang simbahan. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ng sanlibutan, napakarami na pong mga imperyo ang bumagsak. Pero ang simbahang tinatag ni Kristo, patuloy na naririto. Isa po sa mga hinipo ng Panginoon para itaguyod ang simbahan ay ang pinagdiriwang nating santo ngayon, si Papa San Pio Ikalima. Bukod po sa mga nabanggit na pagpapatupad kanina, siya rin po ay kilala sa mga reforma. Una po niyang ginawang reforma, tinuldukan niya, tinapos niya ang nepotismo sa simbahan. Noon po kasi, ang mga nagiging Santo Papa, mga nagiging kardinal, ang mga ginagawa nilang obispo at kardinal, mga pamapamangkin, mga kamag-anak. Ayaw po yun ni San Papa Pio Ikalima. Kaya tinuldukan niya yun. Sukdo lang nung siya'y kardinal pa lang, pinagalitan niya ang Santo Papa dahil nagbabalak ito na gawing kardinal ang isa sa kanyang mga kamag-anak. Siya ay tinanggalan ng ilang mga kapangyarihan pero nakuha niya ang loob ng kanyang mga kapwa kardinal kaya siya ay iniluklok bilang kasunod na Santo Papa nang mawala ang Santo Papang kanyang pinagalitan. Siya rin po ang dahilan kung bakit may mga seminaryo. Katulong ni San Carlos Borromeo, sinuguro niya na ang mga pari ay hinuhubog ng maayos para tunay na mapastulan ang mga kawan. Dahil noon po, ang mga pari ay kukuha lang ng tatawagin nila na apprentice at bahala nang magturo ang mga pari kung paano magiging pari yung kanilang magiging katuwang. Pero ngayon may maayos na po tayong paaralan na tinuturuan ng mga seminarista dahil kay Papa Pio. At siya rin po ay kilala sa pamumuhay ng simple. Hindi po siya nagdadamit ng sobrang garbo, kanyang pangilalim. Pinanatili niya ang puting damit ng mga Dominikano. Kaya hanggang ngayon, kilala natin ng mga Santo Papa, ang kanilang suot ay kulay puti. Talagang ang Diyos alam kung ano ang ipapadala sa bawat panahon ng simbahan. Noong panahon po na magulo pa ang pagpapatupad ng ikalawang Konsilyo Vaticano, pinadala sa atin si Pope John Paul II para sa malinaw na pagpapatupad nito. Nung hindi na maayos, nagkakagulo na sa doktrina, pinadala sa atin ang isang marunong na Santo Papa, si Pope Benedict XVI. At kasunod niya, pinadala ang isang Santo Papa na dahil maayos na ang katuruan natin, ang magsasabuhay nito ng maayos, si Papa Francisco. At ngayon, nung nahahati ang simbahan sa mga konserbatibo at sa mga progresibo, pinadala ang isang Papa Leon. Hindi pinababayaan ng Panginoon ang kanyang kawan. Yun din po ang sinasabi sa ating mga pagbasa. Pinahayag ni San Pablo sa unang pagbasa ang kasaysayan ng kaligtasan na maraming dumaan sa panahon ng mga Israelita. Simula pa lang nung sila'y pinangungunahan pa lang ng mga patriarka, pati ng mga hari, hanggang sa ipadala si Jesus.
Dumating ang mga panahon, hindi naging tapat ang Israelita sa Panginoon, pero pinadala pa rin ang Panginoong Jesucristo. Patunay na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Yun po yung sinasabi sa ating salmo. At sa mabuting balita, sa kabila ng pagtataksil ng isang alagad, ano sabi ng Panginoon? Mararamdaman ninyo, mapagtatanto ninyo na ako ay si ako nga. Ako ay kasama pa rin ninyo. At lahat ng ito, sinasabi sa atin, ano man ang nakikita natin sa simbahan, meron pa tayong mga pagkadismaya minsan, patuloy tayong kumapit. Patuloy tayong manalangin. Isa po sa mga kinaharap na problema ni San Papa Pio Ikalima ay ang pananakop ng mga Turko sa tinatawag na makasaysayang labanan sa Lepanto. Sasakupin ito, hindi lang ang mga lugar na nasasakupan ng Santo Papa, kundi maaaring ang buong Europa. Ano sinabi ni San Papa Pio Ikalima? Magrosaryo kayo, italaga ninyo ang ating lupain sa mahal na ina. Bakit? Dehado sila. 13 lamang ang kanilang barko at ang lalabanan nilang hukbo, 300. Ano ang nangyari? Nanalo ang puwersa ng mga Katoliko. At simula noon, sa unang linggo ng Oktubre 7, Oktubre 7, tinalaga ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario bilang pagtanaw sa utang na loob sa mahal na Birheng Maria. Ang buong Oktubre, tinalagang buwan ng Santo Rosario. Pagtanaw ng utang na loob sa pananalangin. Kaya mga kapatid, huwag maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Sa panalangin, sa diwa nito, hinihipo ka rin ng Diyos. Maaring kaya ka binigyan ng responsibilidad sa simbahan, meron siyang pinapagawa sa iyo. Meron siyang pinapabago sa iyo, pero sa tamang proseso. Kung hindi man sa simbahan, hinihipo ka ng Diyos. Pero sana, anuman ang aksyon, gaya ni San Papa Pio, idaan muna sa panalangin at sa pagsasakripisyo. Tapusin natin ang ating pagninilay sa panalangin ni San Papa Pio bago siya mamatay. Amang mapagmahal, dagdagan mo ang aking paghihirap at dagdagan mo ang aking pagtitimpi. Amen.